Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito po isang bagong video na naman regarding solar panel. Yan, pagsa-setup ng solar system sa bahay. Ito, yung additional na apat natin, itutuloy lang natin yung video natin. Bali, topic natin dito, preparation. Yan. Bali dito sa akin, mga boss, hindi ako ganong para mabilisan lang yung trabaho. Yan, naglagay ako ng bakal. Yan, kasi mataas yan, yan, mataas siya. Talagang tinasan ko siya para kahit ano na, yung mga 4 PM o 5 PM, meron na sisinagan pa rin ng araw yan. Yan. Yan po, talagang tinasan ko siya, yun yung bubong namin. Halos ka-level na niya po yan, yan. Dahil hindi pa naman tapos tong kwarto dito. Ayan, kwarto sana to, hindi pa tapos. Ayan, nagang lang ako ng mga bakal dyan. Ayan, nagang tayo ng bakal para mabilisan. Hindi ako nagsabi doon sa bubong kasi hindi pa ako nakagawa ng kung paano tayo akit dyan sa bubong dyan. Yan, pagdanan. Eh dito mas mabilis, ito lang yung gamit ko. Yan, nagpatong ko lang yung lamesa saka ito. Yan, tapos papatong ko lang dyan yung apat. Yan. Bali yung next video po natin, wawiringan na natin yan doon sa ating ginawang ano, ito. Tapos na natin yung ginawa natin. Bali umabot nga po ng 4,000 yung binili natin. Yan yung panel natin, mga boss, gaya nung naunang video. Yan. Yan po, bali ito yung abangan nyo pag wawiringan natin, mga boss. Yan, dito, dahil walo na yung panel natin. Yan, meron ako nilagay dyan, solar panel. Switch kada isang panel. Mag-check tayo, yan, nag-check natin siya everyday. Kung gusto nyo ng once a week, ay check nyo. Ayan, kahit ano lang, kahit ilang oras lang, ma-check nyo siya. Mas mabilis, ayan. Bali, ito po sa mga solar panel na yan, switch. Yan. Kung ilan yung panel natin yan, makikita nyo, dinagdagan ko na, nagabang na ako para walo pa lang yung panel, hanggang dito tayo. Yan, pag magdadagdag pa tayo ulit ng apat, sa susunod din, bibili tayo ng 100 watts. Bali yung nasa taas natin, puro 50 watts. 50 watts lang po yan. Ito naman, switch to sa mga battery. Mangyayari doon, yung battery, pag kinat natin yung linya, isang linya, ito, napapatay natin yung ano, supply ng battery. At kung ayaw natin siyang i-charge, ito rin. Yan, pag ayaw natin siyang i-charge, mapapatay natin yung linya ng battery. Negative pa rin yan. Negative po rin to sa taas. Tapos ito naman po yung switch natin. Ginawa ko muna siyang individual para maipakita ko lang dito yung diode. Yan, dito natin tatakbo yung diode. Yan, kahit dito na lang pwede na yan. Tapos dito magtatap. Ito po yung para sa charging switch. Pag ito naka-off, charging lang yung battery natin. Tapos nakasin dito para dumalo yung isang linya na negative na manggagaling dito sa solar panel natin. Yan, pababa. Yan, may diagram tayo dyan sa susunod. Pagsasabayin natin, i-wiringan natin yan. Yan, ito yung mga para sa mga diode to, para charging. At paggabi po, sisindihan lang yan. May diode dito yan, bypass yung diode. Ibig sabihin, mawawalang bisa yung mga diode dito na nakatap dito sa switch. Kasi magsa-short na po yan, linya na to. Yung diode mawawala na yan at maglalabas na ng kuryente, papasok na sa loob ng bahay natin. At ito, meron tayong monitoring device. Ayun nga po yung voltmeter at ampere meter. Panel pa rin. Yan. Doon sa unang video ko, makikita nyo doon kung paano ko ginawa yan. Para medyo malinis tignan. Yan. Ito, itong voltmeter na to para sa mga solar panel. Dito tayo mag-check. Every panel po. Ayan. Solar panel 1, nakikita natin dito yan. Papatayin nyo lang lahat yung iba. Patayin muna kung gusto nyo i-test si 1. Sindihin nyo si 1 at magre-register yung voltahe dito. Kung walang problema, iilaw to at bibigyan niya ng supply itong voltmeter na to. Yun. Sa ganung paraan po, makikita natin na okay si solar panel 1. Kaya meron tayong mga switch na ganyan. Tapos mapapansin nyo dito sa akin, sinadya ko po talaga ang ganyan yung ano, up and down. Para at least itong switch na to, ito yung linya niya. Para sa gagawin nating video, masubaybayin nyo po ng maayos o hindi kayo malito sa pag-wiring. Kasi kung ito lahat ay
Ito lahat pagsasamahin ko sa taas. Yan, magtataging pa tayo. Yan. Sa alam naman po natin sa bahay, isang butas lang yan. Halimbawa ito, dito lahat yan sa ilalim. Yan, depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. Kung banda dito sa kanan, kaliwa o kanan. Basta pinagsasama po lahat yan. Tapos lalagyan na lang nila ng tagging yan. Halimbawa ito 7 to at ito 7 din yung wire. Pero isang ano lang siya, butas. Wala na itong up and down na yan. Pero dito po sa atin para mas madali nyo masundan yung video, ayun yung ginawa ko. Ayan, para hindi kayo mahirapan. Up and down siya. Para at least po alam natin, ito yung switch na to, ito yung wire nya. At ito rin yung wire nya. At ganoon din po sa ilalim. Yan. Kasi dito naman magtatap yung diode natin. Yan. Dito po sa ginawa natin panel na to, mas maganda yung usapan natin. Madadalian kayo sigurado. Kasi ayan na nga yun, may monitoring device tayo. Ito yun. At ito naman para sa mga battery natin, voltmeter at ampere pa rin. Meron siyang switch para at least napapatay natin to. Hindi nakababad, hindi kakain ng baterya. Yan, hindi kakain ng charge ng battery. Ganun rin po to, hindi pa rin kakain ng charge ng battery kung sakaling patayin natin yan. Meron siyang individual switch para makat lang po yung isang linya nito. Yan, yung ating voltmeter. Ito para sa battery po yan dito. May tetest natin yung kada battery at dito nagre-register yan. 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 Bali individual test po. Pag pinatay natin lahat ng solar panel, wala nang tatakbo na kuryente dito. Kung magtetest kayo ng umaga hanggang hapon, wala nang tatakbong kuryente dyan. Ito na yung makikita natin. Bali patay na po yung kuryente sa solar panel natin. Kaya meron tayo switch sa mga solar panel. Yan, patay lahat. Mas mabilisan. Ngayon, tetest ka ng battery. Ito, sisindihan mo lang yan para ma-bypass yung diode doon. Ito, tapos hindi ka ng isang battery dito. Tapos ito, nakapatay lahat yan. Kaya papatayin lahat yan. Para sa switch ng battery natin, kung meron kang set A, set B, set C, D, E, F, yan. Yan po yan. O battery 1, battery 2, battery 3. 32 pieces kada isa. Kasi wala pa naman tayong gaanong budget. Target po natin dapat kada isang set 64. Yan, 64 pieces para at least mas maganda. Yan. Dito po nagre-register yung battery natin mga boss. At ito naman yung dito dadaan yung positive natin. Dito lahat po dyan negative. Yan, negative. Dito makikita nyo na ginawa ko na ng yan, solar panel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tap tayo dito, negative. Yan, mawiringan natin sa susunod, makikita nyo. At ito naman yung diode natin mga boss. Ito na yung pinaka-regulator natin. Pero meron din tayo ano dito, solar charge controller, pero hindi ko siya ginagamit. Mas prepare ko to. Yan, diode na 6 lang siya. Yan, makikita nyo, nilagyan ko lang siya ng bracket para at least ito nakahang. Hindi siya nakaano sa platform na plywood. Pag ito po nakasayad sa plywood to, itong diode na to, masusunog yung outer part ng diode nyo kasi ito, dito dadaan yung load, talagang iinit po yan. Uminit po talaga yan. Kasi diode dyan, regulator siya. Yan. Pag ito sumayad sa kahoy, masusunog yung outer part ng diode at masisira siya. Makikita nyo, unti-unting nasusunog. Yan. Meron na kaming sinet-up sa isang bahay, ganun yung nangyari. Kasi nilagyan ko siya ng kahoy dito. Nakasayad sa kahoy. Yan, nasunog yung diode pero umaandar pa rin yung diode. Yun nga lang siyempre sa katagalan, talagang susunugin nyo yung outer part. Ayan, madadamay na rin yung sa loob. Ayan po, ayan yung ginawa natin solusyon, nakahang siya. Ayan, nag-bracket lang tayo. Gawa lang kayo ng bracket. Tapos ito naman po, voltmeter at ampere meter pa rin. Pang trace natin ng kuryente. Ayan, pang trace natin ng kuryente. From solar panel at battery, ito na yung pinaka final natin, result. Yan, ito na yung final result natin. Dumana ng diode dyan. At ito, pag nag-bypass tayo, bypass ng diode po, ito 5. Bali, magre-recta siya sa gabi. Matatanggal yung 5 diode na yan kasi battery na lang yung under. Dahil system natin mga boss, 12.8 lang yan. Hindi na kailangan ng 5 regulator. Yan, direct na nun. Kaya ito, meron tayong bypass diode. Yan, mapapansin nyo yung wiring natin, ginawa ko pa rin na simple, up and down pa rin para masundan nyo. Yan, ito yung itatap natin dito na yan. Itatap na siya dyan. Yan, pag bypass po yan,
Pag sinwitch natin to, mawawala na yung mga diode na yan. Ito yung linya natin na isa. Ayan, dito natatakbo yan. Ayan na yung pinaka-positive natin line. Patakbo dito sa ibaba. At ito, meron tayong final switch para sa source natin sa bahay. Yan. Isang paliwanag rin po. Bakit ginamit ko switch lang yung ginamit natin? Ito pong switch na to, Royo, maganda klase. Mabibili nyo yan, molded. Kasi yung sa akin, umabot ng kulang-kulang sa 4,000 to. Pati na yung wire na gagamitin ko, electric tape. Yan, yan solid wire. 4,000. Yung solid wire po hindi kasama doon sa 4,000. Yan, tapos voltmeter. Yan, talagang sinadya ko, bumili ako dito. At nilagyan din na natin ng panel. Ito, makakabili din po kayo nito. Yan, nakatap lang siya sa ano, sa plywood natin. Tapos mabilis po kasing gawin kung ganito. Kasi sa bubutasan natin yan, papangit pa at medyo matrabaho. Kaya ganyan lang yung ginawa ko. Yan po. At yun nga po pala yung kung bakit switch lang yung ginamit natin. Kung breaker yung bibili natin, medyo mahal. Kasi breaker po na 12 volts, mahal yun. Sabihin natin 150 to 200 o kaya 120, ganyan. Ito, bibili ka nito 165, tatlo na, tapos plus itong board na ganyan, yung pinaka plastic na ano, enclosure na to, 50 kaya 45 pesos. Yan, bali tatlong switch na yung magagamit nyo. At isa pa po, itong switch na to mga boss, ginagamit natin sa 220 volts. Tapos gagamitin lang natin ito sa 12 volts lang. Yan, 12 volts lang na supply, DC pa. Kaya pwede po to. Kasi ito sa bahay, makikita natin babad na babad yung switch na yan, pero hindi nasusunog. 220 volts po yung nakaload. Yan, imagine niyo 220 volts. I-compare natin sa system na to, 12 volts lang. Kaya pwede po to. At ito pong switch na to, nare-repair. Yan, sa susunod pakikita ko sa inyo, babaklasin natin. Kinakayas lang po yung pinaka-terminal. Nare-repair po yan. Yan. At naibabalik din natin siya. Yan, ayan na po yung gagawin natin next time. Yan, sa susunod na video natin mga boss. Para at least po mawala na itong ano, dugyot natin na yan yung nakalagay natin na wire. Medyo dugyot kasi dito. Yan. Dito natin nilalagay yung ano, yung plywood na yun. Dito siya. Yan, may solar ano tayo dito. Ayan, 12 volts na ilaw. At ito rin. Yan, hindi ko pa na wiringan to. Yan, ilaw pa rin. Yan siya. Yan po, sana nagustuhan nyo yung video natin mga boss. Channel name, Tech and Toink. Kita-kits na lang tayo sa next video natin mga boss. Subscribe po at like na rin. At sana sabihin nyo na rin sa mga kaibigan nyo kung gusto nila mag solar panel yan. Panoorin lang yung video natin. Yan po, maraming salamat.